Alam kong excited na kayong matutunan ninyo ang kwentong bayan na mula sa Maranao. Ngunit bago iyan, ito muna ang ating pag-uusapan, ang katuturan ng kwentong bayan, katangian at uri nito. Alamin natin, ang kwentong bayan ay isang uri ng panitikan na ang bawat salaysay o yung paraan ng pagkukwento ay pawang likhang isip o yung mga bagay na bunga ng ating malikhaing pag-iisip. Maraming mga kwentong bayan ang pumapaksa sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari o yung hindi makatotohanan o yung mga bagay na mahirap paniniwalaan. Gaya ng ibong nangingitlog ng ginto o kaya'y mga nilalang na may pambihirang kapangyarihan o yung may mga extraordinary powers tulad ng mga Diyos at Diyosa, Anito, Diwata, Encantada, Serena at iba pa. Also, ang kwentong bayan ay kinagampanan ng mga tauhang karaniwang kumakatawan. When we say kumakatawan, ito yung nagre-represent, mga representation sa isang pamayanan, bansa at saloobin. Masasabi rin natin na ang kwentong bayan ay may kaugnayan o koneksyon sa isang tiyak o specific na puok o rehiyon ng isang bansa sapagkat ang kwentong bayan ay kwento ng sariling bayan. Like may koneksyon ito sa uri ng kanilang pag-uugali, the way they act, the way they socialize, communicate sa kapwa-tao. At syempre, may kaugnayan sa kanilang tradisyon. Yung mga kaugaliang nakagawian like yung pag-iisip, pagkikilos nila na nagpasalin-salin mula sa magulang patungo sa mga anak. O in short, yung mga customs, no? At mga pamumuhay ng mga tao. Upang mas lalo mong mauunawaan ang kwentong bayan at kaugnayan nito sa kanilang tradisyon, paniniwala at saka kultura, narito ang halimbawa. Sa bayang Maranao, ang mga sinaunang tao ay nabubuhay sa pangingisda, kaya gayon din dapat ang sa kwentong bayan. Ang mga tauhang kumikilos sa loob ng kwento ay nabubuhay sa pangingisda, dahil ito ay may kinalaman sa kanilang tradisyon, paniniwala at pamumuhay. Yehey! Tapos na tayo sa katuturan ng kwentong bayan. Kaya ngayon naman ay dadako na tayo rito. Malalaman mo kung bakit naisulat ang kwentong bayan. Sige nga, mag-isip kayo kung bakit naisulat ang kwentong bayan. Maaari mong inyito ang video na ito at i-comment ang inyong sagot sa ating comment section. Meron kayong 10 segundo. Magaling! Naisulat ang kwentong bayan upang maipahayag ng mga sinaunang tao ang kanilang pamumuhay at maging gabay ng mga tao sa kasalukuyang pamumuhay. At yan ang dahilan kung bakit naisulat ang kwentong bayan. Ito pa, bakit mahalagang pag-aralan ang kwentong bayan? Okay, dapat lamang pag-aralan ang kwentong bayan sapagkat ito ay kabilang sa ating panitikan. Ito ang ating yaman at napapanatili ang mga nakaugaliang tradisyon at pamumuhay ng mga tao noong unang panahon. Isang masigawong palakpakan para sa iyo. Sigurado ako, alam mo na ang katuturan ng kwentong bayan.
Kaya ngayon naman, malalaman mo ang mga mahuhusay na akda sa iba't ibang panig ng bansa. Handa ka na ba? Magsisimula tayo sa mga kwentong bayang Tagalog. Narito, si Malakos at si Maganda, si Mariang Makiling at ang kwento ni Juan Tamad. At sa mga kwentong bayang Bisaya, narito ang bundok ng Kanlaon at ang batik ng buwan. Dumako naman tayo sa mga kwentong bayan sa Mindanao sa bayang Aga Maniog. Una, isang aral para sa sultan, ang Munting Ibon at higit sa lahat ang ating tatalakaying kwentong bayan na mula sa Maranao, ang Nakalboang Dato. Tapos na tayo sa katuturan ng kwentong bayan, mga mahuhusay na akda sa iba't ibang panig ng bansa. At ngayon naman ay ating pag-uusapan ang 4 na katangian ng kwentong bayan. Ang mga sumusunod ay ang 4 na katangian ng kwentong bayan. Una, ito ay lumaganap at nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pasalindila. Nagtataka kayo kung bakit nagkakaroon ng pabagong bersyon. Minsan kasi ang tagapagkwento ay binabago ang banghay at nagkakaroon ng pagdaragdag ng mga tauhan, bagamat nananatili ang mga pangunahing tauhan, gayon din ang tagpuan. At yan nga ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng papagubagong bersyon ang kwentong bayan. Kaya ngayon naman, dito na tayo sa pangalawang katangian. Ito ay nasaan yung tuluyan o dere-derecho. Sa Ingles ay prose. And of course, naglalaman ng pag-uugali at nakasanayang tradisyon ng mga mamamayan sa iisang lugar kung saan ito nagsimula. Yehey! Nandito na tayo sa ikatlong katangian ng kwentong bayan. Ito ay naglalahad ng mahihiwagang bagay o pangyayari, katulad ng isang ibong nangingitlog ng ginto, diwata, Diyos o Diyosa, anito, kapre at iba pang elemento. Isa pang katangian ng kwentong bayan ay nagbibigay saya sa ating lahat at nagpapawi ng kalungkutan. At higit sa lahat, ang pinakamahalagang katangian ng kwentong bayan ay dapat naglalaman ng gintong aral na nagpapahiwatig ng mga bagay na nangyayari sa paligid. Alam nyo rin ba na ang kwentong bayan ay may 4 na uri? Ito ang alamat, pabula, mito, at parabola. Bueno, magsisimula tayo sa unang uri. Ito ang alamat o sa Ingles ay legend. Ito yung mga kwentong nagpapaliwanag kung saan nagmula o nanggaling ang mga bagay-bagay. At hindi makatotohanan at mahirap paniwalaan ang mga nangyayari sa kwento. Ngunit ang kagandahan ng alamat ay punong-puno ng aral na maaari nating magamit sa totoong buhay. Halimbawa, ang alamat ng pinya ni Jonathan Newsall. Alam kong pamilyar na kayo sa alamat na ito. Sa mga hindi pa nakabasa, i-research ang alamat na ito dahil napakagandang storya, punong-puno ng aral. Dumako na tayo sa pangalawang uri ng kwentong bayan. Ito ang mito. Ito yung mga kwentong peksyon tungkol sa Diyos o Diyosa. Sila yung may mga pambihirang kapangyarihan.
Narito ang ilang sikat na mga Diyos at Diyosa sa mitolohiyang Romano at Griego. Si Venus ang diyosa ng kagandahan na mula sa mitolohiyang Romano at sa mitolohiyang Griego naman nandito si Ares ang Diyos ng digmaan at si Zeus ang pinuno ng mga Diyos sa mitolohiyang Griego. Halika't, dumako na tayo sa ikatlong uri ng kwentong bayan. Ito ang pabula o sa Ingles ay fable, na kung saan ang mga tauhan dito ay ang mga hayop. Sila ang gumaganap, sila ang nagsasalita na parang mga tao. Sa tauhang hayop, masasalamin ang mga katangi-tanging taglay ng mga tao tulad ng pagiging malupit, makasarili, madaya, mayabang, manluloko at iba pa. Halimbawa, ang pabulang may pamagat na natalo na rin si Pilandok. Ito ay mula sa pabulang Miranao at masasalamin nito ang kaugalian ng isang Pilipino bilang isang mapanlinlang, ngunit punong-puno pa rin ng aral ang pabulang ito. Yehey! Ako ay nalulugod na tayo ay nasa ika-4 na ng uri ng kwentong bayan. Ito yung parabola o sa Ingles ay parable. Ito ay punong-puno ng aral, makatotohanan at ang kwento nito ay galing sa Biblia. Isang magandang halimbawa ng parabola ay ang pamilyar sa ating lahat. Ito ang alibughang anak o sa Ingles ay prodigal son, na kung saan mababasa natin mula sa Ebanghelyo sa Biblia, Lucas 15 verse 11 to 32, na nagtuturo sa ating lahat na dapat nating pag-isipan ang ating desisyon sa buhay at gamitin ang ating kayamanan o pera sa tamang pamaraan, at higit sa lahat, dapat tayong makinig sa utos ng ating mga magulang. Tandaan na mayroon ng kwentong bayan ang ating mga ninuno bago pa man tayo sinakop ng mga dayuhan. Ibig sabihin, nagsimula ang kwentong bayan mula sa ating mga ninuno. Hanggang sa nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon, at ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang bersyon ang kwentong bayan, sapagkat may mga tagapagkwento na binabago nila ang detalye, minsan naman dinaragdagan nila ang mga tauhan. At alam nyo ba na maraming mga kwentong bayan sa iba't ibang panig ng bansa, at hanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin ng karamihan. May mga pagkakataon na tayo ay mapaisip kung bakit kaya karamihan sa mga kwentong bayan ay hindi kilalang may akda nito. Kasi ang kwentong bayan ay nagpasalin-salin na yan, palipat-lipat sa iba't ibang panig ng bansa. Hanggang sa hindi na matukoy kung sino ang sumulat ng kwentong bayan, at higit pa sa lahat hindi na malaman kung saang lugar ito nagmula. But may mga pagkakataon naman na makilala natin ang pinagmula ng kwentong bayan sa pamamagitan sa ipinapakitang kaugalian, tradisyon, kultura at paniniwala na ipinapakita sa kwento. Siyempre, malalaman natin ang pinagmula ng kwentong bayan dahil sa ipinapakitang kaugalian, tradisyon, paniniwala at kultura sa loob ng kwento, dahil ang kwentong bayan ay sumasalamin sa tradisyon, paniniwala at kultura ng isang lugar.